إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So, sa araw na ito, mga kapatid ko sa pananampalataya, ay dadako tayo sa Babul Wudu, sa chapter ng Wudu o ablusyon. Ginagawa ito bago tayo magsala. No? So dito itutunghayin natin ang tamang paraan ng mga pagwudu ayon sa hadith. Ipaliliwanag natin ayon sa paliwanag ng mga scholars at research natin ito at pinagsama-sama natin ang matatatag na kanilang pasya upang lalo natin mapanindigan at mabigyan tayo ng wastong kaalaman ng walang pag-aalinlangan sa ating mga pinapaksa at ganoon din ay binibigay natin ang mga benepisyo ng hadith upang magamit natin itong mga dalil sa ating paggalaw sa pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang unang hadith natin sa araw na ito hinggil sa wudu o chapter ng wudu, Babul Wudu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmadu wa Nisai wa sahahu Ibnu Khuzaimah. So sa hadith na ito, sinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an na ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kung hindi lang magiging pabigat sa aking umma, tagasunod, ibig sabihin sa pananampalatayang Islam, tagasunod ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung hindi lang makabibigat o magiging pabigat sa aking umma, ipag-uutos ko sa kanila ang paggamit ng siwak sa bawat pagsasagawa nila ng wudu. Mula kay Imam Malik, Imam Ahmad at Nasai, at sinabi ni Ibn Khuzaimah rahimullah na ito ay otentibong hadith. So ang ibig sabihin ng siwak, mga kapatid ko sa pananampalataya, ito yung isa itong stick na mula sa halaman o puno na kung saan ito'y ginagamit na panlinis ng mga ngipin kasama ng ating mga bibig. Of course, nalilinis ang ating mga bibig sa magagandang amoy nito, no? Sa pamamagitan nagkakaroon ito ng magandang amoy at tumitibay ang ating mga gilagid at pinipigilan na masira ang ating mga ngipin o mabulok ang mga ipin nito. Ibig sabihin nagiging matibay sila at tumutulong ang siwak upang mapaganda ang pagdadigest ng ating mga bituka sa loob ng katawan at tumutulong na mapaganda ang ating hihi sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pinaka-the best na siwak na matatagpuan natin ay kung saan tinatawag ito na arak tree na matatagpuan sa Hijaz. Diyan ang pinakamagagandang siwak na magagamit natin panlinis sa ating mga ngipin. At kung wala tayong magamit o mabili ng siwak ay maaari din ang kahalintulad nito upang malinis natin ang ating mga ngipin mula sa naninilaw ng mga ngipin upang hindi mapigilan ng paninilaw at mga magkaroon ng dumi at masira ang ating ngipin tulad ng mga toothbrush, no? Tulad ng mga toothbrush. Ngunit ang ikinaiba lamang ay maraming benepisyo na itutulong ang siwak kaysa sa toothbrush. Ang toothbrush ay natutulong lamang nito ay mapalinis ang ngipin, mapangalagaan ang ating mga ngipin. Hindi katulad ng siwak, maaari itong tumulong sa pagdigest ng ating pagkain. Ito ay nakakatulong din upang mapatibay ang gilagid, mapangalagaan ang ating ngipin at mapaganda ang ating mga ihi. So marami ang benefits niya. So sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung hindi lang makakabigat sa aking umma, ay ipag-uutos ko ang paggamit ng siwak sa bawat pagsasagawa nila ng sala, wudu. So ang unang benepisyo sa hadith na ito, ang paggamit ng siwak ay gawaing kaperpektuhan sa paggagawa ng wudu. Sanhi ng paggamit natin ng siwak. Ang sala, alam natin, ang pinakamahalaga sa lahat na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sala. Kaya bago tayo magsala, ay dapat tayo magpadalisay sa ating pagsasagawa ng wudu. Higit sa lahat ang ating bibig ay dapat nating mapadalisay sapagkat katotohanan, ang bibig na to ang siyang magsasabi ng lahat ng ating sinasabi sa pagdarasal.
Ayon nga sa ating mga ulama, ang isang nagsasala na hindi bumubuka ang kanyang dibdib ay hindi tama ang kanyang pagdarasal. Dapat anila ito man ay malakas, may tinig na sala o walang tinig, dapat ito ay inuusal ng ating bibig. Bumubuka ang ating bibig, ibig sabihin sinasabi natin kung ano ang dapat sabihin sa ating pagdarasal kasabay ng pagtanggap at pagsasalita ng ating puso. So dahil dito, bumubukas ang ating bibig sa pagsasabi sa lahat ng ating gawang sala. So kinakailangan talaga na ito ay linisin natin ang ating mga bibig, no? So ito ang unang benepisyo sa hadith na ito. Ang kaperpektuan ng isang pagsasagawa ng wudu ay linilinis natin ng husto ang ating mga bibig sa pamamagitan ng siwak. At kung wala tayong magamit na siwak, even na toothbrush o mga tela na ito ay malilinis, kung sakali tayo ay walang ngipin, ito ay sunna na linisin natin sa ating mga daliri, ang ating mga gilabid. Kung tayo matanda at wala ng ngipin, ay linisin natin ito sa ating mga daliri. So ang pangalawang hadith sa benefit sa hadith na ito, makikita mo ang pananampalatayang Islam na ginamit siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinakikita dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pangangalaga, no, sa ating mga katawan at kabaitan ng sugo, pagmamalasakit at maawahin niya sa kanyang tagasunod. Even ang ating bibig ay itinuturo niya kung paano ito lilinisin upang maging matibay at maging kalugod-lugod pa ito sa pag-awain ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isang uri ng pagmamalasakit at maawain sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Another benefit sa hadith na ito, ang sasala ay obligado o hindi, no? Ang sala na obligado o ay higit na mainam na tayo ay gumamit ng siwak. No? Sa sala na obligado o hindi man obligado na sala, kapag tayo nagwuwudu, mas mainam na gumagamit tayo ng siwak. Even na hindi obligado ang sala, even na ito ay sunna na sala, ay mainam sa bawat wudu natin ay gumagamit tayo ng siwak. Ngunit ang paggamit ng siwak o toothbrush and the like, hindi ibig sabihin na ito ay obligasyon. Ito ay rekomenda lamang, no? Ito ay rekomenda lamang sa pagsasagawa natin wudu bago tayo magsala. At ano ang ebidensya natin na ito ay rekomenda lamang? Sa hadith na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula, at kung, ibig sabihin at kung mayroong kondisyon, kung hindi lang makakabigat. Kung hindi ito makakabigat sa kanyang umma, ipag-uutos niya palagi ang siwak sa pagwudu. Ngunit dahil alam niya na ito'y makakabigat, ito ay hindi niya pinag-utos, ngunit ito ay rekomendado niyang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ng rekomenda, kung hindi mo gagawin ito ay wala kang kasalanan. Ngunit kung gagawin mo ito ay mayroong kang gantimpala na makakamit sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang karagdagan. So iyon ang kinaganda ng rekomenda. Kapag ginawa mo, mayroong ang reward. Kapag hindi mo ginawa, wala kang kasalanan. Another benefit sa hadith na ito, sa paggamit ng siwak ay higit na tamang opinyon kapag tayo ay nagsasagawa na ng wudu. Lilinisin na natin ang bibig, ito ang pinaka-tamang opinyon. Ang iba nila nagsasabi na gamitin ang siwak o tayo mag-toothbrush bago magsagawa ng wudu. At ang iba naman ay nagsasabi pagkatapos na ng wudu doon tayo magsiwak o mag-toothbrush. Pero ang pinaka-tamang opinyon ay habang nagsasagawa tayo ng wudu. Paano yun? Halimbawa, rekomendasyon sa atin na hugasan natin ang ating kamay hanggang pulso. Then pagkatapos ay bibig. So bago tayo magmumog, ay hugalihin nating magsiwak. Then magmumog tayo ng 3 times. Ito ang pinakatamang opinyon. Pagkatapos natin maghuhugas ng kamay habang nagwudu, then gumamit tayo ng siwak o toothbrush tayo. Then pagkatapos ay linisin natin ng tubig ang ating bibig sa pamamagitan ng mumog nito at tapos ibugan natin 3 times ito. Ayon sa ating mga scholars, no? Even na ang kadakilahan ng sala, kahit na ang Muslim ay nag-aayuno, inirekomenda sa kanya ang paggamit ng siwak bago magsagawa ng wudu, bago magsala. Even na ang tao ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, alam natin na ang kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang amoy ng nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, no? Na kung saan alam natin ang amoy ng isang nag-aayuno ay hindi nagiging
maganda sa ating pangamoy. Ngunit para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y kalugod-lugod. Kaya ayon sa ating mga scholars ay pabayaan natin ang amoy na ito kapag tayo ay nasa oras ng pag-aayuno. Iwasan na natin na magtoothbrush, bagamat ito ay hindi ipinagbabawal. Ngunit, kung makikita nyo dito, ang siwak ay inire-recommenda pa rin sa ating kahit na tayo ay nag-aayuno. Ganito, kadakila ang paggamit ng siwak para sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? Another benefit sa hadith na ito, ang paggamit ng siwak ang nabanggit sa hadith. So, wala nang ibabaan nila na ito ay sunna, kundi maliban sa siwak habang tayo nagwuwudu. So, hindi maaari ang toothbrush at ibabaan nila, kundi malinaw sa hadith na ito ay siwak lamang. Ngunit ang iba ay nagsabi kahit na anong maaring paglinis sa bibig hanggat ito ay nakakalinis tulad ng tela o toothbrush o kung wala kang ngipin ay daliri, ito ay maaari at kahalintulad din nito. Alalahanin natin, mayroon tayong kiyas na isang batayan sa pananampalatayang Islam pagkatapos ng Quran at Hadith ay mayroon o sunna, mayroon tayong tinatawag na ijma at kiyas na siyang sumusuporta upang maging ganap ang katuruan sa pananampalatayang Islam. Ngunit sa ibang scholars ay hindi nila ito tinatanggap. Ngunit para sa mga Ahlus Sunnah wal Jamaa ay mayroon tayong apat na kung saan ay mapanghahawakan natin bilang ebidensya pagkatapos ng Quran at Sunna. Ang ijma at kiyas kailanman ay hindi ito sasalungat sa Sunna at Quran sapagkat kapag ito ay sumalungat, ito ay hindi tatanggapin sapagkat higit na malakas na ating batayan ang Quran at ang Sunna lamang at panghawakan natin ng dalawang panghawakan natin ito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang dalawang ito na mahigpit upang tayo hindi mapaligaw ang Sunna at Quran. Kaya kung tatanggap tayo ng ijma o kiyas ay hindi kailanman dapat sasalungat sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kailan ang mainam na paggamit ng siwak? Kailan mainam natin ginagamit ang siwak? O paggamit ng toothbrush o and the like? Kailan na ito mainam gamitin? Tandaan natin ito i-recommenda lamang kung kailan ito mainam na gamitin. Una, mainam na gamitin o tayo ay mainam na gumamit ng siwak o mag-toothbrush sa panahon tayo ay babasa ng Quran. Even na hindi sa sala. Halimbawa, kinuha natin ng Quran. Di ba magwuwudu tayo pagbabasahin natin ng Quran? Ano ba ang Quran? Ang Quran ay yung purong Arabic. Hindi Quran yung translation. No? Hindi yan Quran. Ang Quran ay yung tinatawag na purong Arabic. Kapag ito ay yung babasahin, hahawakan, hindi mo mahahawak ito na ikaw ay junub o kaya hindi nakawudu. Yung mga translation na mayroong Tagalog o English pagtapos ng Quran, ito'y kahilintulad lang naman tafsir, hindi mo na kailangan magwudu rito. Kahit na ikaw ay junub, ay maaari mong hawakan ito sapagkat ito yung mga translation. Ang tinutukoy natin dito ay yung Quran, yung pure Arabic. So hindi mo mahahawakan ito hanggat hindi ka nagwudu o kung ikaw ay junub ay kailangan mong maggusul. So sa ganito, mainam tayo na mag-toothbrush o gumamit ng siwak. Kapag tayo magwudu at magbabasa ng Quran, even na kung ayaw mo magwudu, ikaw ay magme-memorize. Ikaw ay magre-recite ng walang hawak na Quran, magme-memorize, magdadalit ka mula sa banal na Quran, mainam pa rin na linisin natin ang ating bibig. So ito ay rekomenda na kapag ginawa may reward ka, kung hindi mo naman gagawin, ay wala kang kasalanan. Pangalawa na mainam o inirekomenda ang paggamit ng siwak o paglilinis ng bibig makalipas ang mahabang pananahimik. Alam natin kapag nakalipas ang mahabang pananahimik natin at hindi tayo nagsasalita, ay nagiging iba ang lasa ng bibig natin at amoy. So dahil dito ay inirekomenda na linisin din natin ang ating mga bibig. See? Makikita mo ang pangangalaga ng pananampalatayang Islam, no? Makikita mo ang kanyang pangangalaga patungkol sa kalinisan ng isang Muslim. Noong ako'y hindi pa Muslim, naririnig ko na ang mga Pilipino na umuuwi galing ng Saudi. Kapag maririnig mo sila, akala mo totoo yung sinasabi nilang palagi namin nakikita ang mga Arabo, no? Ang babaho ng amoy nila kasi hindi sila naliligo. Palagi lang sila nagbabasa ng ulo, naghihilamos. Yung pala yung ginatawag na wudu, yung pala yung tinatawag na wudu, sa bawat magsasala sila, ay nasasagawa sila ng galon. So, dahil dito hindi nila maunawahan, sa akala nila marurumi ang mga Muslim. So, hindi pala nila alam, ang pinakamalinis na tao sa balat ng lupa ay ang mga Muslim. Can you imagine? 5 beses siya naglilinis maghapon. Minsan, araw-araw pa naliligo. 2 times to 3 times inuutusan maligo ang Muslim, no? Tulad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ilang beses siyang naliligo ang kanyang mga kasamahan. Tunay na napakalinis ng Muslim. At ipinagbabawal sa Muslim na sa loob ng isang linggo na siya ay hindi maligo. Kaya naman ipinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na maligo isang Muslim sa loob ng isang linggo, kahit isang araw lamang. So, ibig sabihin, hindi maaari sa isang Muslim na siya ay hindi nagiging malinis.
lalo na sa kanyang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpunta ng moske o masjid, kinakailangan ang kanyang amoy at kanyang suot malinis, walang amoy, ang kanyang mga isinusuot at kanyang bibig ay walang amoy. No? So makikita mo talaga ang kalinisan ng pananampalatayang Islam sa kanyang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? So dahil dito, makalipas ang mahabang pananahimik ay mainam o nirekomenda na linisin natin ang ating bibig. Sapagkat alam mo, ang Muslim, palagi niyang inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi siyang magpapakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala. Madalas sabihin niya, Bismillah, Alhamdulillah, A'udhu Billah min Shaitan, Subhanallah, Allahu Akbar. So palaging nababanggit ito ng Muslim. So mainam na palagi ang kanyang bibig ay malinis at kapag nagpapalit na ng lasa o amoy ang ating bibig, inirekomenda na linisin natin ito. Pangatlo, kailan mainam na gamitin ng siwak o toothbrush and the like? Kailan ito nirekomenda? No? Pagkagising mula sa pagkatulog. Of course, mahabang oras na hindi tayo nagsasalita. So pagkagising natin sa ating pagtulog ay inirekomenda na kung maaari linisin natin ang ating mga bibig pamamagitan ng siwak o kaya toothbrush. No? Ito ay rekomenda sa atin, mainam. Kailan pa ma-rekomenda? Kapag tayo ay gagawa ng wudu bago magsala, ito ay rekomenda ang paggamit ng siwak o toothbrush. No? Bago tayo magsagawa ng sala, ibig sabihin, nakawudu ka, hindi ka na-break. So bago ka magsagawa ng sala, limbawa gagawa ka ng sala ng voluntary o kaya naman ng obligatory, bago ka magsagawa ng sala, ugaliin mong mag-toothbrush. So kung may siwak ka, magsiwak ka muna bago ka magsala. Ilan pa? Ito'y inirekomenda rin mula sa pagbangon mo sa pagtulog sa gabi. Ibig sabihin, ikaw ay natutulog, nabangon ka sa gabi, ikaw ay magtahajjud, halimbawa, alas 2, alauna, o alauna media, o 3 o'clock, ay mainam na ikaw ay mag-toothbrush muna. No? Mainam na ikaw ay mag-toothbrush muna. So, gaya ng sabi natin, ito ay rekomenda lamang. So, sinabi natin, ano ang dalil? Nasa hadith ang dalil na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, laula, at kung, ibig sabihin, mayroong kondisyon. Ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laula an asyukka alal ummati, kung hindi lang makakabigat sa aking umma, aniya. Ibig sabihin, ito ay hindi obligado kundi ito ay rekomenda lamang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mainam namang gawin at sino mang gagawa ay may kalakip siyang gantimpala na matatanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? Okay, now, ano ang maaaring maging kaso sa paggamit natin ng siwak? Ibig sabihin mga kaso na kailan natin maaari itong gamitin. No? Halimbawa, unang kaso nito, maaari natin itong gamitin sa harapan ng mga tao. Case ito, mga kaso na dapat mangyari o dapat hindi gawin. Ibig sabihin ang paggamit ng siwak dahil mahilig ang mga Muslim na naglalakad o saan pa man lalo na sa lugar na may siwak, palagi silang may hawak na siwak, palagi silang naglilinis ng kanilang bibig. So kailan ito maaaring gawin at hindi maaaring gawin? Halimbawa sa unang kaso, maaari mong gawin ang paggamit ng siwak sa harapan ng mga tao, no? Maaari mo itong gawin habang ikaw ay naglalakad, nakaupo, no? Nagsasalita. So maliban lamang kung ikaw ay nagtuturo. Ikaw ay teacher, ikaw ay ustad, no? Ikaw ay nagtuturo o kaya naman ikaw ay nag-aaral, nakikinig ka sa nagtuturo. Ganun din sa nagkukutsba ng katib, no? O ganun din sa mga kinukutbahan yung mga followers na nakikinig. So dahil dito ay hindi itinatagubilin na ikaw ay gumamit ng siwak. Hindi ito gagamitin sa ganito sitwasyon ng paggamit ng siwak sapagkat sa mga nagtuturo ito ay malaking insulto sa nagtuturo at nakakawala ito sa kanya ng focus sa kanyang pagtuturo ang paggamit ng siwak o paglikot. Kaya sa Sharia ay pinagbabawal sa mga nag-aaral kapag tinuturuan sila ang magalaw sa kanilang lugar ng walang kadahilanan. So ganun din kapag nagkukutsba ay hindi mo maaring gamitin ito na ikaw na katib o kaya ikaw na followers na nakaupo, masisira ang inyong jumaa. So ito ay hindi nyo dapat gamitin sa ganitong sitwasyon ang mga siwak. Another case, ang paggamit ba ng siwak sa paglilinis ng bibig ay ang kaliwang kamay o kanan. So alalahanin natin na ang paglinis, ang kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanang kamay sapagkat ito ay kalugod-lugod sa kanyang paningin sapagkat ang kaliwa ay gamit ni Shaitan. So ayaw niya na ginagamit natin ang kaliwa maliban lamang sa maruruming bagay. So dahil dito nagpasya ang mga scholars, ito ay nasa sa iyong intensyon.
Kung ang intention mo ay maganda, tulad halimbawa, lilinisin mo ang iyong ngipin, ang iyong bibig, upang sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagdarasal o pag-alaala, ito ang ibig sabihin, ang ganitong uri ng layunin ay maganda. So dapat ay linisin mo, ipanggalinis mo o gamitin mo ang iyong kanang kamay. Sa pamamagitan naman ng iyong layunin, na kung ang iyong layunin ay damgalin lamang ang dumi sa iyong mga ngipin, no? Tanggalin lamang yung mga dumi, ibig sabihin ito ay dumi, so sa ganito nila ay mas mainam na gamitin mo ang iyong kaliwang kamay, ang ating mga scholars. Okay? Another, ang paggamit ng siwak ay isa rito upang hindi pinsalahin ang ibang tao. Tulad ng sila at iba pa. Gaya ng sabi natin kanina, ang paggamit ng siwak ay makakatulong ito upang hindi pinsalain ang ibang tao tulad kapag tayo nagdarasal sa masjid. Makikita mo dito na dikit-dikit ang mga kalalakihan, even na ang mga babae kung mayroon doon. So kapag ikaw ay may babahong hininga, naaamoy ito ng iyong katabi na siya namang nakakasira sa kanya ng konsentrasyon sa kanyang pagdarasal dahil dito ay nakakapinsala ka. Gaya ng sabi natin sa nakaraan, ang pamiminsala ng isang Muslim sa isang kapwa-tao, ito ay pinagbabawal lalo na kung ito ay kapatid niya sa pananampalataya at ang gawaing pamiminsala niya ay koneksyon na ginagawa sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang pagsamba. Kaya naman dito sa pangyayaring ito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag ang tao ay kumain ng malalansang bagay na nangangamoy ang kanyang bibig, sinabi niya na ayahan siyang magsagawa lang ng sala sa bahay. Huwag siyang magsala sa masjid. So ganito kahigpit na binagbawal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga taong mayroong masasangsang na amoy na kung saan maaring pinsalahin ang kanyang kapatid sa pananampalataya. See? So makikita mo rito, sa hadith na ito, ang paggamit ng siwak ay isang pag-iwas ito o isang uri upang maiwasan na mapinsala natin ang ibang tao habang tayo alimbawa ay nagdarasal at iba pa. No? Okay. So isa pa sa hadith na ito, sa Islam itinatagawin ang mabuting amoy. No? Ito man ay sa lugar, ito man ay sa katawan, sa damit at iba pa. Sa Islam, ang kalinisan ay kahalahati ng pananampalataya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit itinatagubilin ng mabuti sa atin ang kalinisan mula sa amoy, no, lansa, at ano pa mang pangit na masasangsang na ating naamoy, pinagtatagubilin sa atin ang kalinisan, sa lugar man, sa ating katawan, sa ating mga kasuotan at iba pang bahagi, ang kalinisan ay ipinapairal sa ating pananampalataya. Tandaan natin, ang kalinisan ay kalahati ng pananampalataya natin. Isa pa na benepisyo sa hadith na ito, ang paggamit ng siwak ay mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal na mahal niya. Ilig niya ang gumamit ng siwak. Mahal niya ang paggamit ng ganito. Bago siya magsagawa ng sala, palagi niya magsagawa ng wudu. Bago siya magsagawa ng wudu, palagi niya itong ginagampanan bago siya magsala. Sa ganito, ang pagsunod ng isang Muslim sa paggamit ng siwak, kung wala man ay paglilinis ng kanyang bibig, toothbrush, ito ay pagpapakita na ito ay nalulugod ka sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung ikaw ay nalulugod sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin, mahal mo siya, sinusunod mo siya, kaya ginagawa mo ito dahil mahal mo siya. Sa ganito ay mamahalin din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat nabanggit sa Quran, ang isang acid test na aya sa ating mananampalataya, na kung talagang mahal natin ang Allah, ay sundin natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, chapter 3, verse 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ipagbadya mo, sabihin mo Muhammad, kung talagang minamahal ninyo si Allah, kung gayon ako ay inyong sundin. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung mahal niyo ang Allah, sundin niyo ako. So sundin daw natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay magmamahal sa inyo at magpapatawad sa inyong kasalanan, at si Allah sa lagi nang papatawad ang pinakamaawahin. Sinakita natin ang kagandahan ng pagsunod natin sa sunna ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, either na ito ay obligatory, ito ay rekomenda, ito'y tanda ng pagmamahal sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, sapagkat malinaw na kung mahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, sundin natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, maging ang kanyang mga sunna. So sa pamamagitan nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ginagawa natin na sundin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, maging ito man ay sunna, rekomenda, obligado, ito ay pinakakitaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala o pinakakitunguhan tayo ng kanyang pagmamahal. Sa ganito ay pinatatawad niya tayo. Ibig sabihin, hindi malayo na tayo kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala
upang makapasok tayo sa paraiso. Another hadith. Wa an Humran Maula Utsman radhiyallahu ta'ala anna Utsmanu da'a biwadu'i faghasala kaffayhi salatata marrat thumma tamadmada wastanshaq wastansar thumma ghasala wajhahu salasa marrat thumma ghasala yadahu yumna ila al-marafiqi salasata marrat thumma yusra mithlu dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu yumna ila al-ka'baini salasa marrat thumma yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hada muttafaqun alayh. So sa hadith na ito, sinabi ni Umran, itong si Umran na ito, Umran bin Aban, ito ay naging buti o nasamsam ito ni Khalid ibn Walid sa panahon ng digmaan, no? During sa panahon ng kalipa ni Abu Bakar. Nung si Abu Bakar pa ang kalipa, ito ay naging nakuha niya sa digmahan, naging samsam, tinatawag itong buti. So ito ay binili ni Utsman sa kanya, no? Kung saan binigyan niya itong kalayaan, itong si Humran. Kung saan ito ay mapagkakatiwalaan, no? Ayon sa salaysay, ang taong ito ay mapagkakatiwalahan at siya ay maaasahan sa mga binibigay niyang mga ahadith at siya namatay 75 after Hijra. So sa hadith na ito, sinabi ni Umran, no, ang pinalayang alipin ni Utsman na binili niya o maging kapalit ang kalayaan. So sabi niya si Utsman ay humingi ng tubig upang magsagawa ng ablusyon. Ibig sabihin si Utsman, ang katlong kalipa, radhiyallahu ay humingi ng tubig upang magsagawa ng wudu. So hinugasan niya ang kanyang mga palad, ang kanyang kamay, no, ng 3 beses. Ibig sabihin hanggang pulso ito. At pagkatapos ay nagmumog siya, at pagkatapos ay sumingit siya ng tubig at ibinugan niya ito. At pagkatapos ay naghugas siya ng muka 3 times, at pagkatapos ay inugasan niya ang kanyang kamay hanggang sa siko, no, at 3 times, at pagkatapos ay hinugasan niya pagkatapos ng kanan kaliwa naman. Tapos niya hinugasan ang kamay mo hanggang siko, mula sa kamay hanggang siko 3 times, kanan muna, then kaliwa. Then hinaplusan niya ang kanyang ulo sa pamamagitan ng kanyang 2 basang palad, at pagkatapos ay hinugasan niya ang kanyang kanang paa hanggang sa ankle niya, no? Hanggang sa bukong-bukong, kanan muna 3 times, then pagkatapos ay hinugasan niya naman ang kaliwang paa hanggang bukong-bukong 3 times. At siya ay nagsabi, nakita ko ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam na nagsasagawa ng wudu katulad ng wudu na ginawa ko ngayon. Ibig sabihin ito ay agreed upon, muttafaqun alayhi mula kay Bukhari at Muslim. So sa hadith na ito, makikita nyo ang unang benepisyo. Ipinaliwanag kung papaano ang kabuuan ng wudu. No? Pinaliwanag ang kabuuan ng wudu sa hadith na ito. Kung paano mismo ang wudu ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyon ang pinakitang wudu. Sapagkat mismo malinaw na sinabi ni Utsman, nakita ko ang sugo na ganito siya magsagawa ng wudu kung paano ko ginawa ang wudu. Allahu Akbar. So, ibig sabihin ito ang kabuuan ng wudu na sunnah na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alalahanin natin, mayroon 2 bahagi kasi ang wudu. May 2 parte. Tinatawag na sunnah. Kung bakit ko sinabing sunnah, ito ay gawain ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at kapag tinawag naman natin na obligatory, ito ay mula sa banal na Quran ang paggawa ng wudu. So, 2, obligatory at sunnah. Ang obligatory, matatagpuan ninyo kung paano isasagawa ang wudu sa banal na Quran sa Surah Maida. At ang sunnah, ito'y matatagpuan natin sa ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang benefit sa hadith pang ito ay ang pagtuturo ng kaalaman by way in action ay madali itong tandahan. Tandaan ninyo mga kapatid sa pananampalataya. Ang pagtuturo ng kaalaman
Sa pamamagitan ng aksyon ay madali itong matandaan ng inyong tinuturuan kaysa sa walang aksyon na nagsasalita lamang. So madaling matutunan ang nakikita natin, ang natuturo sa atin. So ito isang malaking benefit sa atin. Kaya kung maaari kung tayo nagtuturo at kung malapit lang ang ating tinuturuan, ay mas mainam natin ituro tulad ng sala by way on action o kaya ng wudu. Mas madali itong matandaan kaysa pinag-aaralan lamang binabasa o sinasabi mo lamang sa isang tao na kung saan naghahanap ng kaalaman. Another benefit sa hadith na ito, ang kainaman ni Uthman radhiyallahu anhu, ang kagalingan, kausayan ni Uthman radhiyallahu anhu. Ipinalilaganap niya ang kaalaman at sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nila itinatago. Itinuturo nila ito sa pinakamagaan pang paraan upang agad na itong matutunan ng tao. Itinuturo nila ang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang banal na Quran. See? Makikita nyo ang kanilang kahusayan, kagalingan sa pananampalatayang Islam ang mga sahabang ito. Another benefit sa hadith na ito ay ang pagpapakumbaba ng mga sahaba. No? Makikita mo sila, umingi sila ng tubig upang magsagawa ng wudu sa harapan ng mga tao, no? Upang makita nila ito sa kanilang mga sariling mata kung paano isinasagawa ang wudu. Napakababa nila, no? Sila yung mga nagpapakumbaba, ang mga kasamahan nito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinapakita nila mismo ito sa tao, mismo sa kanilang paningin. Nagsasagawa sila ng wudu. Can you imagine, namumuno ito? Siyang mismong magsasagawa upang makita ng tao. Kung hindi ito Muslim, sa ibang mananampalataya, hindi Muslim, hindi mo makikita na mismo ang namumuno ang siyang magsasagawa nito kung mayroon siyang pinag-uutos. Bagkus, ang totoo nito ay baka hindi mo makikita ang namumuno at mag-uutos lang siya ng ibang tao upang magsagawa nito. Pero sa mga sahaba, sila mismo kahit namumuno, sila mismo ang gumagawa nito. Makita lang ng tao sa kanilang mga sariling mata upang matutunan nila ang sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bilang pagmamahal at sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matutunan nila ang tamang sunnah at hindi mga ligaw ang tusunod na inerasyon pagkamatay nila bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagawin nila ito na maituro ang mga ito. So makikita mo, sila mismo ang nagpapakumbaba, sila mismo ang gagawa. Yan ang mga sahaba ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat natin ding pamarisan pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Another benefit sa hadith na ito, dapat ang isang nagtuturo ay pilihin niya ang pinakamadaling paraan upang maunawahan ng tao ang kanyang itinuturo. Ibig sabihin, hanapin niya ang pinaka-easy way. Maghanap siya ng easy way upang maturuan niya ang mga mananampalatayang Muslim at madali nilang maunawahan ito. Katulad ng ginagawa natin ito mga kapatid ko sa pananampalataya. Bagamat maraming Muslim ang hindi nakapag-aaral sa mga madhab, sapagkat halimbawa na sa Pilipinas kay malayo ang mga madhab dito, halimbawa sa Mindanao o kaya sa ibang bansa, ay ginawa ng mga kamusliman dahil sa tulong ng Subhanahu wa Ta'ala nagkaroon ng internet, ay marami ang nakapag-aaral ngayon sa mga Muslim na kung saan sila ay masumikap, masigasig sa paghahanap ng kaalaman. So ginawa nilang simpleng paraan ang paghahanap ng kaalaman sa pamamagitan na ang lahat ng nalalaman ng ating mga scholar, kahabagan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ipinalaganap nila sa internet kung saan may mga actual o live na natuturo. Kung may account ka, kung wala naman yung mga kanilang mga dinownload o in-upload, ay mapapanood mo, makakapag-aral ka. Katotohanan mga kapatid ko sa pananampalataya, ang inyong lingkod na nagsasalita sa harapan nyo sa araw na ito, ay nag-aaral lang po ako sa internet. Pinipili ko ang malalakas na mga madhab at mga opinion nila. Sa araw at gabi ay binubuhos ko ang aking panahon sa pag-aaral. Sa loob ng kulang sa 20 taon ay hindi ako tumitigil sa pag-aaral sa pamamagitan ng internet. Kung saan ito ang easy way na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga scholar natin na kapag aaral ang maraming Muslim at masumigasig at matatag sa paghahanap ng pag-aaral bilang sakripisyo sa kanilang sarili na nais magkaroon ng kaalaman upang masamba ang Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang paraan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Can you imagine? Sa internet lang tayo makakapag-aral kung hindi natin kaya makapag-aral sa mga madhab. Napakarami sa internet ang makapag-aral tayo at makakapamili pa tayo na mapagkakatiwalaang mga mangangaral.
So katulad nito, sana ay tanggapin ito na Allah subhanahu wa ta'ala, isa itong hambag o abuloy sa atin, sa inyo, ng inyong lingkod upang magkaroon kayo ng kaalaman mula sa mga pinag-aralan natin na magpagkakatiwala ang mga scholar at lilikom natin at pinagsama-sama ang mga malalakas na paliwanag nila at hindi natin kinuha ang nagbibigay ng doubt at hindi magbibigay ng kapakinabangan sa atin upang magkaroon ng pagtalo-talo. Katotohanan, ito ngayon ang easy way na ginawa ng ating mga scholars. So tulad ng ginagawa natin ngayon ay nagbibigay din tayo sa ating mga kapatid na hindi makakaabot sa pag-aaral ng madhab. Sa pamamagitan nito ay nagbibigay tayo ng easy way upang makapag-aral ang mga Muslim na walang kakayahang makapag-aral sa mga eskwelahan. So dito ay makabili ka lamang ng iyong cellphone o mobile o kaya ng internet ay malaya ka nang makakapag-aral sa iyong pananampalataya. Ito ngayon sa panahon natin ang pinakamagaan na paraan na binigay ng ating mga scholar mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipalaganap ang kaalaman sa atin sa pamamagitan ng internet at sa pamamagitan nito ay madali tayong makapag-aral. Actually, ang iba ay live niyong nakikita na itinuturo ang sala, ang pagwuwudo sa internet. Pagpalain sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, dapat kapag ikaw ay isang Muslim, lalo na kung ikaw ay teacher, isipin mo at gawin mo ang pinakamadaling paraan upang ang mga tao ay magkaroon ng kaalaman at sila ay makapaghanap ng kaalaman. Hanapin natin ang pinaka-easy way na paraan kung paano sila makakapag-aral. Sa panahon natin ito, mayroong easy way sa pamamagitan ng internet ay magiging malaya tayong makapag-aral ng masaganang kaalaman sa pananampalatayang Islam sa pamamagitan lamang ng internet. So sa hadith na ito, isa pang pakikapakinabangan o benepisyo. Kapag ikaw ay nagtuturo ng mabuti tulad ni Uthman radhiyallahu anhu at mayroong natuto na tao sa iyo, kaya kailangan siguraduhin mo ang iyong tinuturo ay pinag-aralan at mga otentibo ito. Hindi lang basta nag-aaral, marami ang pag-aaral. Kaya lamang kailangan ng konting sakripisyo. Kailangan mong malaman ng mga hadith ay matitibay o mga daib o ito ay muallak o ito ay gair. Iba-iba, alamin mo rin ang tao na nag-narrates nito kung sila ay mapagkakatiwalaan, kung sila ba ang nag-narrates nito ay mga trustworthy, sila hindi sinungaling. Marami kang pag-aaralan, kaya kailangan lamang ang sapat na panahon na ikaw ay mag-aral ng mabuti bago kang bumahagi ng ganitong sitwasyon upang sa ganun, kapag mayroong natututo sa iyong tinuturo na hindi ito mali, of course, magkakaroon ka sa bawat sumusunod sa mga ito ng gantimpala. Alam natin sa hadith, kapag nagturo ka rin ng mali, sa bawat sumunod sa iyo ay mayroon ka rin gantimpala na kalakip na tatanggapin sa mga sumunod sa iyo na ito. Natapik ko rin ito na kung saan nasa internet ito, nasa YouTube ko ito, i-type nyo sa Leberay, makikita nyo doon. No? Maging ito sa khutbah sa Angeles o yung mga lecture ko na sinabi ko kung gaano kahalaga ang nagtuturo at anong gantimpala ang nakakamit niya kapag nagtuturo ng mabuti at anong gantimpala ang nakakamit niya kapag nagtuturo siya ng masama. So, hindi nanghihinayang ang mga namumuno sa Islam, even na si Uthman radhiyallahu anhu, siya mismo ang nagsagawa nito ng wudu upang sa ganun ay madali nilang makuha sa kanilang paningin o matandaan nito at sa ganito alam ng mga sahaba na kapag sila ay nakaturo ng ganito at may susunod, alam nila sila ay mayroong reward na tatanggapin. Tulad din natin, kapag natuto tayo na magsumikap mag-aral, gusto nating magmalasakit sa pananampalatayang Islam, magtuturo tayo lahat ng sumusunod sa kabutihan para sa atin na gawin ito bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakaroon tayo ng gantimpala. Hindi masasayang ang ating panahon, no? Hindi masasayang ang ating pinaghirapan, pinagsumikapan bilang sakripisyo sa ating sarili. Ito ay magiging kapakinabangan naman sa atin sa kabilang buhay. So sa hadith na ito, makikita natin ang pagmumugba ay obligado at pangsinghot ng tubig sa ating ilong na ay ating itong ibubuga pagkatapos nito ay sisinga. Sapagkat malinaw na nabanggit sa hadith, sa banal na Quran, hindi tinukoy dito ang pagsinghot ng tubig at pagmumug sa atin. No? Ayon sa ibang scholars, ang pagmumug ito ay hindi wajib at ang pagsingot ng tubig sa ating ilong na ating isinisinga. Ito ay hindi wajib, hindi obligado sapagkat sa Quran, ito ay hindi nabanggit at nabanggit lamang ito sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi nila, kung hindi ka magmumog, no, at hindi ka sumingot ng tubig sa iyong ilong at isinga, ito ay hindi wajib sapagkat sa banal na Quran ito ang mga pillars ng wudu, hindi ito nabanggit. Of course, totoo yan. Ang mga nabanggit sa banal na Quran, ito ay pillars. Ano man tanggalin mo dito, ang wudu ay hindi correct. See, sabi nila, hindi ito nabanggit.
Kaya ito ay sunna at hindi wajib. Kung tanggalin mo, walang masama. Kung gawin mo, magkakaroon ka ng karagdagang reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang majority scholars natin, ang opinion nila, karamihan sa kanila, ito ay wajib. Ang pagmumog natin ng bibig, ang tubig sa bibig at pagsingot ng tubig sa ilong na ating isisinga, ito ay obligado nila. Kabilang narito ang nagbigay ng hatol si Ibn Uthaymin rahimullah. At ito ang pinaka-correct na opinion na sinasabi ng ating maraming scholars na sinasabi nila, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula nang siya ay maging propeta na ipinag-utos ang sala sa kanya hanggang siya ay mamatay, hindi siya tumigil sa pagmumog at pagsingot ng tubig at sinisinga niya. Hindi kailanman siya nagpakita ng pruweba na ito ay hindi niya ginawa. At wala sa kasaysayan ng Islam na nagsagawa nito o hindi nagsagawa nito na kanyang kinondena. Wala. Ang lahat ay ginagawa nila ang pagmumog at pagsingot ng tubig. Kaya wala sa kasaysayan ng Islam na mayroong gumawa na hindi siya nagmumog o sumingot ng tubig at isininga. Wala. Lahat sila, maging ang sahaba, maging tabiyan ay nagsasagawa ng kanilang pagmumog at pagsingot ng tubig. So dahil dito anila, ito ay ebidensya na ito ay ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mula sa nabubuhay siya hanggang sa namatay siya, na ito ay wajib. Kung sasagutin naman natin ang Quran, sabi ni Ibn Uthaymin rahimullah, na kung saan hindi ito nabanggit sa banal na Quran ang pagmumog at ang pagsingot ng tubig sa ilong, hindi ito nabanggit, ngunit binanggit dito ang mukha na linisin, gaya ng sa hadith na ito, na linisin ang mukha ng 3 times. Sa Quran ay nabanggit din na linisin o haplusin natin ang ating mukha, no? Sa sunna ito ay 3 times. So dito, sabi ni Ibn Uthaymin rahimullah, ang bibig at ilong ay bahagi ng mukha. Ang bibig at ilong ay bahagi ng mukha. Kaya obligado itong hugasan. Tulad sa hadith na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung saan ang Quran hindi niya sinabi na aplusin natin ang ating tainga, kundi i-wipe natin ang ating ulo. So dito sinabi din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na linisin natin ang tainga sapagkat ang tainga ay kabahagi din ng ulo. Ngunit wala ito sa banal na Quran. So sabi ni Ibn Uthaymin, wala sa banal na Quran na nabanggit ang magmumog tayo sumingot ng tubig at singa, ngunit sa sunna ay nasabi ito sapagkat bakit ito ginawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba, tabi'in, sapagkat ito ay bahagi ng mukha. So ito ay obligado ani Ibn Uthaymin at karamihan sa mga scholar na kapag tayo ay magilamos ng mukha ay magmumog muna tayo tulad ng sa ginawa ni Uthman rahimullah radhiyallahu an na ginagawang pagwuwudu din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos magmumog ay sumisingot, pagkatapos ay hugasan ng mukha. Ang lahat ng ito ay obligado nating dapat gawin. So, another benefit sa hadith na ito. In Islam, maaari mong ipakita ang isang gawain pagsamba. No? So sa atin may pananampalatayang Islam, ipagbabawal ang gawaing pakitang tao. Riya, ito ay shirk. So dito, pwede mong gawin ito conforme sa iyong niya. Kung gagawin mo ang gawain ito, bagamat ito ay isang gawaing pagsamba, na ginawa mo ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala, para ipakita sa tao, dahil hindi upang pakitang tao na ikaw ay hangaan, ikaw ay sabihing magaling, ikaw ay scholars, ikaw ay alim, kundi itinuturo mo ito bilang makita nila o pakitang tao upang madali nila itong matutunan ang bagay na ito. Sa ganito, ito ay walang masama, tulad ng ginawa ni Uthman radhiyallahu anhu na itinuro niya ng aktwal ang wudu sapagkat mas madaling matutunan ang wudu o aksyon sa pamamagitan ng aktwal kaysa salita. Tulad ng sala, tulad ng hajj, tulad ng wudu, ipakita mo sa aksyon kung paano isinasagawa ang mga bagay na ito ay hindi masama hanggat hindi nahahaluan ng pakitang tao. O riya. Iba ang riya, iba ang pagtuturo na kung saan nakikita ng mga tao. Ganon din, ang benefit sa hadith na ito, very important, na ituro natin ang kaalaman upang ang darating ng mga henerasyon ay hindi maligaw at manatili ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sambin siya ay sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ito yung sinasabi ko kaninang, kung gusto ninyong magmalasakit sa pananampalatayang Islam para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ituro natin ito sa mga taong nalalaman natin. Then, pagkapatay na tayo, mayroon lalabas bagong henerasyon, mga anak natin, mga apo natin, sila naman ang magtuturo
Pagkatapos nun mamatay sila, mayroon magtuturo. Ibig sabihin ay gumagapang ang kaalaman hanggang sa magwakas ang mundong ito ay hindi mawawala ang tunay na katuruan ng pananampalatayang Islam. So ibig sabihin ay nagdadamayan, nagmamalasakit tayo sa pananampalatayang Islam na ituro ang mga bagay na ito upang sa darating na henerasyon ay malaman nila ito, hindi maging mangmang ang pananampalatayang Islam, kundi mananatili ang katotohanang katuruan ng pananampalatayang Islam upang sa ganun ang karapat-dapat na maligtas sa paraiso makapasok doon ay nararapat silang magsapasok doon. Another benefit sa hadith na ito. Ipinakita ni Uthman ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sundin ng mga tao ito bilang tanda ng mga sahaba na nagmamahal sila sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag sinunod mo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun nga gaya ng sabi natin, mamahalin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, patatawarin kayo. At alam natin kapag minahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi malayo na kahabagan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pakaalalahanin ninyo, ang tanging makakapasok sa paraiso ay ang sino mang kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kahit siya hindi makakapasok sa paraiso, maliban lamang dahil sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya siya ipapasok. So alalahanin natin, kahit gumawa tayo ng maraming mabuting gawa, kung ang mga bagay na ito hindi tayo kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi tayo basta makakapasok sa paraiso. Kailangan mahabag sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga gawain. So of course, paano mahahabag ang Allah subhanahu wa ta'ala? Kapag minahal niya tayo. So paano tayo mamahalin ang Allah subhanahu wa ta'ala? Kapag sinusunod natin ang sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, of course, masasamba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa paraang gusto niya. So nang dahil dito ay hindi tayo humiimbento ng mga pagsasagawa ng pag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganito, kapag sinusunod natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minamahal natin ito, mahal natin ang Allah kapag minahal natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tanda ito na mahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, mamahalin din na niya tayo. Kapag mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kahahabagan niya tayo. Ito ang dahilan sa mga Muslim upang sila ay makapasok sa paraiso. Mahalin natin ang Allah sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Prophet sallallahu alaihi wasallam bilang tanda ng pagmamahal, mamahalin din tayo ng Allah. Of course, kung ikaw ay nag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung sinusuway mo naman ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang Allah subhanahu wa ta'ala, so ito ay mayroong peligrosong maaaring maganap sa atin sa kabilang buhay. Sanhi ng pagsuway natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang pagsuway ng tandisang pagsuway na alam natin ito ay bawal at sinusuway natin ang Allah subhanahu wa ta'ala o inuutosan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at Prophet sallallahu alaihi wasallam na ayaw nating gawin, lalo na ito yung mga obligasyong gawain natin. So ibig sabihin hindi natin mahal ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sa ganito ay maaaring hindi rin tayo mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag hindi tayo mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay maaari ding hindi tayo kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman itinuturo natin sa pananampalatayang Islam na kapag kayo ay gagawa ng mabuti, pakatiyakan ninyo ang dalawang kondisyon at tatlong haligi. Ang unang kondisyon ay ginawa nyo ito para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawa ay sa paraang sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ang tatlong haligi nito, dahil mahal mo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil natatakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, at mayroong kang hinihiling na kapalit kung bakit mo ginagawa ang mga mabubuting gawain at iniiwasan ang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mayroong kang niya na gustong kapalit na ibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wudu, another benefit, maaari kang magsimula sa kaliwa. Halimbawa, hugasan mo ang iyong kamay hanggang siko. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inuna mong kaliwa, 3 times din kanan. O kaya sa paa, inuna mong kaliwa din kanan. So, walang nabanggit sa Quran at sa Sunnah kung ano ang ating uunahin. Bagamat kalugod-lugod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Allah subhanahu wa ta'ala ang paggamit ng kanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So igit itong kalugod-lugod. Kaya naman ang mga Muslim, dahil ito'y paglilinis, pagpapadalisay, inuunan nila palagi ang parts ng kaliwa. So kung gawin ninyo ang gawaing unahin ninyo ang kaliwa bago kanan, so ito ay tanggap pa rin ayon sa ating mga scholars. Nya lamang ay hindi nyo nagagampanan ang tamang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi nyo nakakamit ang tamang reward sapagkat salungat ito sa ginagawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagamat ito ay tanggap, ngunit hindi nyo nakukuha ang sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Another benefit sa hadith na ito, ang wudu sa Quran ay mayroong 4 pillars. No? Subalit mayroon pang 2 kondisyon o addition dito. Ano yaong pillars na nabanggit sa banal na Quran? Hindi ako nagkakamali. Ito ay matatagpuan ninyo sa Surah Al-Maidah,
Surah Al-Maida, chapter 5, kung hindi ako nagkakamali, chapter 5, verse 6, ang pagsasagawa ng wudu, no? Sa chapter 5, verse 6, kung hindi ako kakamali, doon nyo ito makikita. At doon nyo rin makikita ang mga pillars ng wudu na hindi nyo dapat tanggalin. Kapag tinanggal nyo ang pillars na ito, isa man dito sa pillars o haligi ng wudong ito, ay hindi tanggap ang wudu. So doon makikita mo ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, wash your face. Kahit sa hadith na ito. Kaya lang sa sunnah nito na binanggit ni Uthman ay may karagdagang mga rekomenda. Tulad ng paghugas ng kamay hanggang pulso, 3 times ito ay rekomenda lamang. So inshallah makararating tayo dyan. So doon na banggit sa banal na Quran, ang hugasan natin ang ating mukha. At pagkatapos ay ang ating mga kamay hanggang siko. At pagkaplos ng ulo. At pagkatapos ay ang ating paa. So 4. So mayroong dalawang karagdagan dito mula sa sunnah na kung saan ang una ay tinatawag na muwala. Muwala. Yaong inuhugasan natin ang ating mga bahagi na dapat ito ay tuloy-tuloy. Hindi tayo nagbibigay ng gap kung wala itong dahilan. So ito'y tinatawag na muwala. Ikinonsidera ng mga scholars natin na ang muwala ay mayroon itong hangganan na huwag nating hayaan matuyuan tayo sa isang bahagi ng ating binasa. Kapag nagwudo, ito'y natuyo, tsaka kapag maghuhugas ng isang bahagi, ito ay muwala, nawala na ang pagkamuwala nito. So hindi natanggap ang ating wudu ayon sa ating mga scholars. Magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, ikaw ay nagsasagawa ng wudu. Okay? Then, abang nagsasagawa ka ng wudu, nakasahod ang iyong kamay o paa sa poset, bigla itong tumigil. Then humanap ka ng ibang tubig sa ibang lugar at hindi ka makakita ng tubig. Now hanggang sa sumapit ang iyong bahagi ng pinaghugasan o pinagwuduhan ay natuyo. So dahil dito, ginawa mo lahat ang iyong makakayanan, hindi ka talaga makakita ng tubig. Anila, kapag nakakita ka ng bagong tubig, ay ipagpatuloy mo na lamang ito kahit ito ay natuyuan, kahit nawala ang pagkamuwala, ikaw exemption dahil sa ginawa mo ang lahat ng iyong makakayanan, ngunit hindi ka makakita. No? Ginawa mo kasi ang lahat ng makakayanan mo. Subalit, kung hindi mo ginagawa ang iyong makakayanan, hindi ka naghanap ng tubig, hindi mo ginawa ang lahat ng hindi mo ginagawa ang mga paraan upang ikaw ay makahanap ng tubig, no? At nagpawalang bahala ka lamang at natuyuan ka ng iyong bahagi ng iyong katawan o bahagi ng iyong binasa mula sa pagkawudu, ito'y natuyo. So sa ganito, ang muwala ay nawala. Ang iyong wudu ay kailangan munang ulitin. Ibig sabihin, ang muwala ay hindi tayo pwedeng magwudu na kung saan halimbawa inugasan natin ang ating mukha. Then nakipagkwentuhan tayo, natuyo ang mukha, then maghuhugas ka ng kamay hanggang siko. No, nawala na rito ang muwala. Isa ito sa mga pillars ng sala na matatagpuan natin sa sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang proof natin? Kung natatandaan ninyo ang hadith na kung saan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nakita niya ang isang kasamahan niya na nagsasala na kung saan sa paa niya mayroong trace ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi ito nabasa ng tubig. So can you imagine sa Islam pag hindi mo alam, nararapat ay ang sala mo pag natapos dahil hindi mo alam ay tanggap na. Ngunit tignan mo ang diin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito. Inshallah makarating tayo sa hadith na yan. So nakita niya na ito hindi basa sa bahagi ng kanyang paa. Anong sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Tanggap na ang iyong sala sapagkat hindi mo sinasadya, hindi mo alam yan. Ito ay usul of fiqh. No, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ulitin mo ang iyong wudu, magwudu kang muli at pagkatapos ay magsala kang muli. See, dahil mayroong hindi nabasa, ganun na ang muwala. Kinakailangan babasa ang bahagi natin ng lahat ng tuloy-tuloy. Hindi yaong makipagkwentuhan ka pagkatapos mo mabasa sa mukha, then makipagkwentuhan ka, natuyo ang tubig sa mukha, nawala na ang bisa. Ang wudu ito kailangan mo lang umulit. Maliban lamang kung mayroong kadahilanan na natuyuan ka dahil nawala ng tubig, ngunit ginawa mo ang lahat ng paraan sa ganito ang mga scholar. Kapag nakakita kang tubig, hindi nawawala ang pagkamuwala dyan sapagkat ikaw ay exemption, ipagpatuloy mo lang kung saan ka nahinto. Okay? So halimbawa, sabihin natin, habang nagsasagawa kang ng wudu ay mayroong kang najis sa damit. Okay? Then, dito ay busy ka. Okay? Naging busy ka, natanggalin mo ang najis na ito. Habang nagwuwudu ka, nakita mo may najis ka, tinatanggal mo, naging busy ka. At sa bahagi ng iyong pinagwuduhan ay mayroon na natuyuan ka na.
In this case, ang muwala ay nawala. Bakit nawala? Sapagkat ang opinion ng mga scholars natin, ang pagtanggal mo ng dumi sa iyong damit ay hindi bahagi ng iyong pagwuwudu. Ibig sabihin, hindi yan bahagi ng pagwuwudu. Kung naging abala ka man sa iyong damit at natuyuan ka sa bahaging binasa mo sa pagwuwudu, nawala ang muwala at hindi yan konsidera na ipagpatuloy mong pagwuwudu mo dahil busy ka, abala ka. No, sapagkat tandaan natin, ang paghuhugas ng iyong damit ay hindi yan bahagi ng pagwuwudu. Sabi nila, sa ganito ay ulitin mo ang iyong pagwuwudu. Maliban, kung ang iyong bahagi ng pinagwuwuduhan ay mayroon itong dumi na siyang hahadlang sa tubig, halimbawa, na mayroon kang grasa sa iyong kamay. So dahil dito nagwudu ka at nakita mo na may grasa ka sa iyong kamay na alam natin hindi tatagos ang tubig dito. So dito ay tatanggalin mo muna ito. Ngayon, ikaw ay naging abala na matanggal mo ito at natuyuan ka sa bahagi ng iyong mga pinagwuduhan. Dahil dito anila, pinagsusumikapan mong tanggalin ito upang ang tubig ay makapasok dito. At kapag natuyuan ka, exemption ka. Hindi mawawala ang pagkamuwala. Kung saan kapag nalinis ito, ipagpatuloy mo lang kung saan ka. Susunod na magumuto pagkatapos mong binasa ang huling bahagi na binasa mo. So ganito ay exemption ito, anila. Ito ay maaari mong ipagpatuloy. So makikita nyo ang kaibahan nila. So, kinakailangan hindi mawala ang muwala. See? Ang pang-anim ay yung tinatawag na dapat ang aksyon mo sa pagwudu ay hindi ito mauuna ang ulo, then pagkatapos paa, then kamay, then pag-wipe sa ulo. Ibig sabihin ay sunod-sunod, arrangement. Sapagkat ang Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi niya ginawa ang wudu na hindi arrangement. Kung paano ang utos ng banal na Quran, arrangement. So hindi pwede ang palaktaw-laktaw ng pagwudu. Isa itong pillars kailangan arrangement, sunod-sunod ang pagkakahanay o pagsasagawa mo ng wudu ayon sa paraan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa another benefit sa hadith na ito, maaari niyong hugasan ang inyong mga parts na pinagwuwuduhan kung ito ay tiyak na nabasa na ninyo ng makaisang beses. No? Kung hindi niyo natitiyak na ito'y nabasa na ng ganap, makalawang beses hanggang 3 beses. Huwag kayong magpalampas sa 3 beses sapagkat ito'y pagmamalabis mula sa katuruan ng pananampalatayang Islam. Now, another benefit sa hadith na ito. Ang paghuhugas ng kamay sa unang ginawa ni Utsman radhiyallahu anhu na nagugas siya ng kamay mula palad hanggang pulso, 3 times kanan at kaliwa, ito ay rekomenda lamang. Hindi ito pillar sapagkat hindi ito nabanggit sa banal na Quran. Ang binanggit doon ay kamay hanggang sa siko. So ito ang dapat nating tandaan. Ang unang hinugasan natin kamay hanggang sa pulso ay rekomenda lamang. Maliban kung kayo ay nakatulog sa hating gabi o gabi at pagkagising nyo ay ugalihin nyo munang ugasan ng inyong kamay at ito ay obligado ay sa itong mga scholar. Gayet sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bago nyo ilublob ang inyong kamay sa inyong pagwuwuduhan, ugasan nyo muna ang inyong mga kamay sapagkat hindi nyo alam kung saan ito pumunta habang kayo natutulog. Inshallah, makakapunta rin tayo inshallah sa hadith na yaan. See, maliban dyan sabi nila, ito ay obligado na hugasan muna ninyong kamay hanggang pulso 3 times kanan at kaliwa. Pero kung hindi ito ang sitwasyon, rekomenda lamang na hugasan ninyo ang inyong kamay hanggang pulso. Kung hindi nyo ito hugasan at magsumula kayo sa bibig, ilong at muka, ito ay walang masama. Ngunit, tandaan natin, wala tayong kasalanan, ngunit mayroong reward na wawala. Alam natin kasi kapag ginawa natin ang rekomenda, may reward tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung hindi natin gawin, wala tayong reward, wala naman tayong magagawang pinsala o kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang wudu gaya na sabi natin ay mayroon itong 2 uri. Pakatandaan natin, dapat mapag-aralan din ng isang Muslim ang 2 uri ng pagwudu. Ito yung sunnah at obligatory wudu. Sunnah wudu, obligatory wudu. Now, hanggang sa muli, sa araw na ito, 2 hadith ang ating napakinabangan. Inshallah, kahit sa mumunting mga butil na kapakinabangan lamang na iambag natin sa ating mga kapatirang Muslim, sana nawa ay maging tiyak at mga otentibo ang mga sinasabi natin dito upang sa ganun ay hindi tayo mga ligaw. Ito ang mahalagang pinagsusumikapan natin bago natin ilahad ang mga bagay na ito. Tinitiyak muna natin na ang ating sasabihin ay matitibay, na ito ay mga mapapanlaligan at mapapanindigang mga hatol ng ating mga scholars na mapagkakatiwala ang scholars na may takot na tunay sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagmamalasakit para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ibilang sila sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala at ganun din sa atin. Wa akhirul alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.